Hello mga kamamshi, konnichiwa, kami po ulit ang Sogo Family at samahan nyo kami sa aming simpleng buhay dito sa Japan. Ngayong araw nga po, tayo ay magiging Mama Patrol. Sabado nga ngayon at may pasok pa rin ang mga bata sa school. Pero kapalit nito, Monday ay wala silang pasok. Ngayong araw nga ay nakaschedule tayo para maging Mama Patrol. Itong schedule na to ay nanggagaling sa PTA President sa school ng anak ko. Binigay ito sa amin kasama ng flag at ng sash. Dito nakalista ang schedule namin. Meron nga itong 3 activity. Ang unang activity ay ang pag-guide sa mga bata habang patawid sila sa daan. Ang pangalawang activity naman ay ang pag-curfew sa mga bata after school. Ang ikatlong activity naman ay ang paglinis sa designated area na i-assign sa'yo. Ang activity na ito ay isang beses mo lang naman gagawin sa isang buwan. Kapalit nga nito ay nagbibigay din sila ng 500 yen. 5:30 nga ng umaga nang ginising ako ng asawa ko. Ang hapdi pa nga ng mata ko dahil halos wala akong tulog. Dahil nga kagabi habang natutulog silang lahat ay naglinis na ako ng bahay. Naghugas ang plato, nagtiklop, naglaba. Binibilisan ko kasi ang kilos para habang tulog sila ay marami akong nagagawa. Pero nung patapos na nga ako sa mga gawaing bahay, alas 12 na, ay nagising naman si Yuma at 8. Kaya umabot ng hanggang 2:30 AM ay gising kaming lahat. Pati na nga rin ang asawa ko ay nagising din. Kaya kanina bago siya pumasok ay sinasabi niya talaga sa akin inaantok pa daw siya. Eto nga't habang nagpe-prepare ako ng almusal namin tatlo nila Von Inigo ay nagising naman ang bibi ko. Itong anak ko kasi ay nagigising talaga pag wala ko sa tabi niya dahil nga dala-dala ko ang gatas niya. Kaya huminto muna ako sa mga gawain at pinatulog ko muna ulit ang bibi na to bago pa magising si Yuma. Alam nyo ba na dito sa Japan, ang mga bata ay sinasanay na pumasok mag-isa sa school kahit grade 1 pa lang sila? Ito ay isang training nila para maging isa silang independent. Madalas nga ay nakakakita ako ng mga vlog tungkol sa pagpasok ng mga bata pero hindi nasasabi sa vlog nila na merong mga local volunteers at mga assigned parents na nagagabay sa mga bata habang pumapasok sa school. Ang mga bata din ay may kanya-kanyang spot kung saan sila nag-aantayan hanggang sa maipon sila at sabay-sabay silang maglalakad. Alam niyo po ba na inaaral itong mabuti ng gobyerno ng Japan, local residents at mga teachers kung saan dadaan ang mga bata habang papasok sila sa school. At bukod pa rito ay sa pagitan ng local community at ng police para masigurado ang kaligtasan ng mga bata ay merong mga bahay dito na assign kung saan makakakita ka ng 110. Itong scheme na ito ay palatandaan kung saan pwedeng pumunta ang mga bata kapag may mga kapahamakang pwedeng mangyari sa kanila. Bukod pa rito ay meron na ring mga digital device kung saan mamomonitor ng magulang ang kanilang mga anak through GPS at cellphone na walang internet kundi calling and texting lang. Natapos na nga ang pag-guide natin sa mga bata at ngayon ay pauwi na tayo ng bahay. Gising na nga din ang mga batang masasarap, kaya it's time to play na. Sana po ay may naiambag po akong idea sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Matane!